Kasama ang nag-iisa, Joey Atwell. Joey Atwell. Ulat sa Bayan. Narito na ang programang Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Ang inyong bagong kasangga at tatalakay ng mga may init at napapanahong issue ng bayan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Pinakakalooban ng mga balitang mula sa loob at labas ng lalawigan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Magbibigay daan sa mga pampublikong serbisyo para sa mga mamamayan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Kasama ang nag-iisa, Joey Atwell. Joey Atwell. Ulat sa Bayan. Ayan, magandang hapon po. Huwebes na naman, alas 2 hanggang alas 3 tayo magkakasama dito sa ating programang Ulat sa Bayan over MIB4 Online Radio. Po inyong lingkod, Joey Atwell. Magandang hapon, mainit na hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa ating Congressman ng 1st District of Oriental Mindoro, Congressman Arnan C. Panaligan. Oo, sa kanyang staff dyan, si Ma'am Joy. Oo, magandang hapon. Magandang hapon din sa ating kaibigang Mayor Lito L.M. Malabanan ng LGU Victoria. Ayan. Kay Madam Jennifer Mindanao Cruz, also known as Mayor Ina Alegre. And of course, sa lahat ng punong bayan ng ating lalawigan, busy ngayon sila. Busy ngayon dyan sa Nauhan. Sa Nauhan Sports Complex, pati ang Provincial Government of Oriental Mindoro, dahil po dito sa pag-host ng kauna-unahang pag-host ng Oriental Mindoro sa Mimaropa RAA, yung Regional Athletic Association. Tatagal po yan hanggang 28 ng Mayo. At sa Sabado po ay imbitado tayo dyan sa bayan ng Nauhan, sa Nauhan Sports Complex, kung saan po ang magkakaroon ng parada simula dun sa may dating munisipyo sa Liwasang Bonifacio hanggang dito sa Sports Complex sa may bago namang munisipyo sa Barangay Santiago, Nauhan. Magsasara daw po yan ang karsada dyan simula sa Barangay Santiago papuntang bayan. Magsasara yan ng alas 2 ng hapon. Napakarami pong delegado. Ang alam ko dyan, nasa kulang-kulang 4,000 delegado. Kasama ang mga head coaches, mga officiating officials ng palarong pangrehiyon. Ano nga ba yung mga delegasyon na yan? Simulan natin sa Puerto Princesa, Palawan. Bukod po dyan ang Palawan Province, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Province of Oriental Mindoro, and Calapan City. Ayun. Bukod po ang delegasyon ng Calapan City sa Province of Oriental Mindoro. So, abala po ang mga opisyalis natin ngayon diyan sa pag-host. Nabalitaan natin itong Victoria at Baco, kung saan si Mayor Lito Malabanan at saka si Mayor Alan Roldan ang host dyan sa Calapan City. Sila po ay nakabilet o nakatira dyan sa Baliti, Nauhan, yung school dyan. Oh. Binabati din natin nga pala si Mayor Alan Roldan. Belated happy birthday, Mayor. Meron tayong ilang mga balita maya-maya mula sa tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan. Mga ilang tampok na pangyayari sa Kongreso.
Speaking of Kongreso, dyan po sa Upper House ay nagkaroon na ng bagong leadership. Meron na tayong bagong Senate President sa katauhan po ni Senador Chis Escudero. Ayan. Pero sa Kongreso, nananatili pa rin ang ating Speaker na si Speaker Romualdez. Ingat-ingat lang po tayo sapagkat napakainit. Tumaas na naman daw ang heat index natin dito sa lalawigan. Buti na lang hindi nagba-brown out. Speaking of Ormeco, magandang hapon. Kay Director Sherwin Nagarap ng Pinamalayan District, kaibigan natin yan dyan. At umattend tayo ng Annual General Membership Assembly. Congratulations, Director Sherwin Nagarap. Kay Felix Hatulan, magandang hapon. Bro Felix Hatulan, Kay Sis Jano, uuwi daw yan dahil operahan daw yung ina, mananawagan tayo sa Guardians Brotherhood para magkaroon man lang ng kaunting tulong. Malaking halaga daw ang kailangan. Happy birthday kay Father Willie Abbas, ating kaibigang pari, matagal nating naging kaibigan yan, alam nyo ba? Nung panahon pa ng OM nung araw, ang ginagamit na, wala pa cellphone nun. Yung election 1991, mga pari ang kasama namin. Na Father Cantos, Father Guno, Father Willie Abbas. Yan pa iisa pa ho ang radio station noon dyan sa DZOM. Kino-cover namin yung local election 1991. Ilan taon na yun? 2001, 2021, 23 years. Tagal na rin nga. Okay, bago tayo magbalita mula sa Kongreso, bibigay muna tayo ng paalala mula sa ating himpilan. Alam po ba ninyo, napakahalaga na ang isang negosyo, isang taong individual, mga sasakyan, mga building, marami pang iba. Ito pa pala ay kailangan naka-insured. Ngayon, yung hindi pa nakakaalam, ano ang insurance na pwede po ninyong pagkatiwalaan. Nadadaanan po itong lugar na to sa Barangay Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro. Yung Alpha Insurance Insurity Company Incorporated. Ito pala ay 1957 pa. Ngayon, kaharap natin si Ma'am, ang atin pong policy writer. Ngayon lang ako nakadinig ng ganong posisyon sa isang company. Pakilala muna natin. Ma'am, pakilala po kayo para sa mga nanonood. Hello po. Ako po si Marlene Nahito, policy writer po ng Alpha Insurance Calapan Branch. Pag policy writer, anong pinakatrabaho? Ako po yung taga-write ng mga policy, taga-bigay ng publication, nakipag-usap sa mga kliyente, kung ano yung mga coverage, sir. Ako po yun. Tagal ka na rin sa company? Mag 5 years na, sir. Mag 5 years. So, mahaba-habang experience na. Yes po. Pero itong insurance, meron po na sa Mindoro? Sa Mindoro, sir, magsi 6 years na siya. Magsi 7 years na siguro. Halos ka paano ba ito? Opo. Pioneer ka? No, sir. Bale, patatlo po ako sa policy writer. Oo. Yung pioneer po ay si Ma'am Wei. Ilan kayo sa kusina? Bale kami is, sir, ay tatlo. Isang policy writer ako. Yung cashier namin si Ma'am Wei. Tapos si Sir Donnie, malapitan yung manager. Maraming insurance, hindi lang sa buong Pilipinas. Yes po. Sa Calapan, maraming insurance. Napektuhan pa kayo ng pandemic? Nung pandemic, sir, tuloy yung company. Kasi hindi lang naman po yung coverage natin is nung tumigil nung pandemic is na-close it. Tuloy naman yung infrastructure project ni
government. So may mga surety bond na na-issue nun, sir. Sa mga nanonood sa atin, banggitin natin ano ang sakop, ano ang coverage ng Alpha Insurance dito. So, siyempre sa buong Pilipinas, Yes, particular sa Oriental Mindoro. Bali sir, ang coverage ng Alpha Insurance is non-life insurance. Ang coverage po namin is surety bond, comprehensive, casualty insurance, marine, engineering, micro-insurance, and personal accident. Pag sinabing non-life, ano yung mga particular? Ang pagpanggitan yung mga particular? Particularly sir is yung pinaka-bulk namin na tawag dito is yung motor car, which is yung comprehensive insurance. Tulad ng sir ng sa sasakyan. Ano ba to? Kutsi, mula kutsi o mula tricycle? Yes sir, bali sir, ang coverage natin sa comprehensive is yung mga bagong unit. Yun, lalo na sir, bagong unit, more than tumatanggap kami hanggang 10 years old na sasakyan. So yun is comprehensive insurance na coverage ang of nature, theft, and property damage, and personal accident, and bodily injury. So kasama na po yun. Ilayo po sir ng sampung malayo, may nangyari sa sasakyan, yung pagpapagawa ng sagot yun. May nabangga tayo, sagot yun. Lalo ngayon, hindi naman uso, pero maraming na-aksidente sa kalsada. Yes, sir. Pag walang insurance, di sir, talo na. Talo na tayo, lalo na sir kung naka-mortgage. Tuloy yung bayad natin, tapos paano kung sira na ito, total right yung sasakyan? Wala na tayo pa kung pinabangan. Kaya mahalaga na may insurance. Yes, sir. Mahalaga po talaga. Kasi sir, tulad nun sir, kunwari, nakabangga tayo, tapos papagawa natin yung unit, sagot natin yun. Tapos mali tayo. So, kung nasa alpha ka, sagot natin yun. Sagot natin yung pagpapagawa ng kabilang unit. Pero hindi 100%? 100% sir. 100%? Yes sir. Kasi kung ano po yung ng kasa, may mga accredited kasa tayo dito sa Calapan. Kung ano po, basta kasa sir, then tama yung price nila, lalo na kung accredited. So, sagot sir, that's deductible. So, ang company nyo may accredited shop sa Calapan? Yes sir. Ang accredited shop natin sir ay Toyota, Isuzu, tsaka itong si Tamaraw Auto Garage. Yes po. Kasi ang problema sa iba, pag walang accredited na shop, yes po, nilalabas pa sa Calapan, yes, kaya minsan yung iba, sa labas na rin kami kukuha. Yes po. Pero ngayon, huwag na silang mag-worry. Huwag na silang mag-worry sir, kasi yung X-Tag naman, yung Tamaraw, kahit anong unit, ina-accept nila. Basta galing dito sa atin. Yes po. Yung sinasabing marine insurance, sir. Yes po. Particular sa atin. Marine sir, pag kasi meron tayong cargo. Cargo kasi more on yung sa marine sir Tulad sir, yung mga unit na mga 1 million, yung mga software, yung mga generator. Pag kasi point to point, kunwari Manila to Visayas, kailangan ng marine yun sir. Yun, pag ibang biyahe. Pag ibang biyahe sir. Yung voyage nun, naka-covered sa amin. Yun ay during the transportation. After ng transportation, wala na? Wala na sir. Kasi yun sir ay marine, ilayo po ng 10 malayo, sabi nga namin sa insurance, pag na-hijack, pag na-lumubog si barko, na surog si sasakyan, covered po namin yun. Yung mismong item lang sir habang marine, pero yung sinasakyan is hindi. Hindi. Tapos yung tao. Yung tao, sir, hindi yun. Kasi panibagong insurance. Panibagong. Yung ang tao naman natin, sir, pumapasok tayo sa personal accident. Kunyari, item, dadalhin sa kabila ng insurance, siyempre may tao, may crew yun. Hindi po, sir. Hindi po sagot namin yun. Mismong item lang, sir. Yes po. More on kasi, sir, dito yung mga software, yung mga IT, yung malalaking nila, yung mga genset, yun, sir. Yan po. Yung fire insurance naman? Fire insurance, sir, is si bahay. Bahay, building, fire insurance. Kung magkano yan, sir, kaya natin insure yan. Bali, sir, pag nasunog, earthquake,
tamaan ng kidlat, nasunog, yan sir. Sa Mindoro ba may mga nagpapa-insure ng mga building? Yes sir, meron kami yung mga bahay. Meron kami sir kasi dito naka-insurance, pero yung unit nila nasa Manila. Dito lang kinukuha? Yes sir, kasi kahit saan po kami basta po dito lang sila kumukuha. Yung mga personal accident? Ang personal accident natin sir, pumapasok yan kasi katulad yan sir, group accident yan. Bali sir, ang coverage niyan is 50,000 to 100,000. Depende yan sir. Meron kaming bagong product na Pinoy Life. Ito sir is kahit anong sektor ng trabaho pwede natin i-cover. Pagsasaka, mangingisda, lahat po. Basta kung may samahan kayo sir, more than 10, pwede tayong pumasok. Ito ang bagong ikinikator ngayon na? Yes po. Alpha? Yes po. Pinoy Life sir yan. Kayo ang mamimili kung magkano yung coverage sir. Yeah. Yan sir. Pwede natin siya i-tie up sa mga, ito kasi sir is tina-tie up namin sa CTPN. Alam niyo sir yung parang sa LTO, di ba pag nire-release na tayo, kailangan natin ng CTPN or yung third party liability. Ang third party liability is pag lang may nabangga tayo. Yun lang po yung sagot. Pero kung ikaw, driver ka, kailangan mo to. Kasi covered ka kung meron kang Pinoy Life. Magkano na dyan sa Pinoy? Bali sir, ito sir is mura lang to sir, nasa 300 pesos lang per year. Per year? Yes po, per year ito. Tapos sir, kung nga rin yung 300, nasa 10,000 lang ang coverage. Ang coverage. Pero pwede kami mag-cover hanggang 1 million, pero tataas yung premium natin. Paglaki ng cover ng member, yes po. member, paglaki rin ng beneficyo. Yes sir. Kayo po ang mamimili kung ano po yung gusto niyo. So tapos yung 300, Yung 300 minimum, one-time payment. yung one-time payment, 300 pesos. 1 year lang yun, sir. O, kunyari ako ay simpleng mamamayan driver. Yes po. O mangingisda. Yes po. Gusto kong ma-assurance may insurance ako. Punta lang ako dito, bayad ako ng 300, so covered ako ng budget. Yes, sir. Ano man ang mangyari sa akin? Yes, sir. Mahulog ka sa barko, mahulog ka sa ganito. Meron kasi, sir, ano lang eh. Kasi yung sa, tulad sir, din sa third party nga, sa CTPN, ano lang yun kung napakita. Pag nahulog ka sa salon mo sa tayo. Pwede. Hindi ko masama. Anyway, makakatawa lang kami. Ito ang problema sa mga insurance. Hindi man sa inyo, pero very common. Na kapag mag-claim, yun ang problema. May mga insurance, kapag nag-claim ka na, pahirapan. Sir. So, dito sa inyo. Sir, kasi, ayan yung number na buwan namin sinasabi. Magpasa po kayo ng kumpleto para mabilis natin ano yung insurance. Doon pa lang ang problema kasi, opo. Isang halimbawa, hindi sa panlilirat pero totoo. Pag-ibig, SSS, yung mga government insurance, tanggap sila ng kliyente. Kulang ng dokumento. Pag mag-claim ka na ang hirap, pahihirapan ka, hindi baga doon pa lang sa pag-apply is cleared na. So kayo, sa pag-apply pala, yung mga documents cleared na. Para hindi mahirapan. Yes po. Kasi sir, comprehensive kasi namin sir, mga requirements yan, simple lang yan. Pag naipasok na po yan ng maayos, kaya natin yung mga 3 weeks. 3 weeks kasi sir, meron pa tayo dun sa mag-aano si claim officer. Pag 3 weeks yung pag-claim? Opo, kasama na lahat yung check, everything. Tapos tayo sa 3 weeks. Matagal na sir natin siguro is 1 month. Opo, kasi sir, sa totoo, nasa kliyente kung paano mapapabilis ang claims. Kasi sir, wala kang ORCR. Kasi yung number 1 kasing claims namin dito sir is comprehensive. ORCR mo, yung affidavit mo, kulang, mali ang iyong details. So, naghihintay lang kami ng pasa niya, sir. Pero ang pinakamabilis namin, sir, is 3 weeks. Sa pag-claim. Pero sa pag-a-apply, ganun din naman. Madali lang, sir. Kasi, sir, once na pinasa mo sa akin yan today, pasok yan sa head office. Tapos, sir, pasok sa head office, review nila, magpa-evaluate sila sa ibang kasa kung tama yung price. Kasi may mga ganun, sir, eh. Hindi naman po natin maano na yung ibang kasa is sobrang mag-presyo pag alam nilang sa insurance. So, yung mga accredited natin, yun yung pasok sa atin.
So, kahit magkano yan, sir, basta accredited. So yan na, napag-usapan na natin yung marine, motor vehicle, personal accident insurance, ay yung tinatawag na surety ba? Ang surety bond, sir, is more on sa government project. Ito po yung sa mga engineering, yung mga supply and delivery, kinay-cater natin yan, sir. Yung insurance niyang paggagawa ng kalsada na yan, kinay-cater natin yan, sir. Yun po, sir, is parang insurance na kailangan ng isang government. Para ma-assure lang si government na tatapos niya yung project. May insurance na tumatanggap dun sa may mga kaso? Yung bail bond, sir. Bail bond. Kasi sir, hindi pa namin nakikater si bail bond ngayon sa ano pa. Since po nung dumating ako dito, sir, hindi kami nag-bail bond pa. Walang kliyente. Pero, walang kliyente. Meron si Alpha siguro, sir, nasa head office dito sa branch. Kasi kailangan, sir, madugo kasi doon eh. Para kasi, sir, sa bail bond, may isang dapat tao na atin. Every year. So, anyway, salamat sa time sa mga nanonood sa atin. At ito na pwede natin i-replay ang interview para sa kaalaman. Hindi lang sa mga taga-Calapan, hindi lang sa mga taga-Oriental Mindoro, sa buong bansa, lalo yung mga nasa abroad na meron silang mga mahal sa buhay na gusto silang i-insure. So baka may pwede kang idagdag sa kanila. Paano, kunyari ako taga-abroad, yung asawa ko, yung property ko dyan, paano ang arrangement? Bali sir, kung kayo naman is taga-abroad, pwede nyo ako message sa FB page, FB ko. Kasi yung mga kliyente ko talaga sir, mga kliyente is more on high-tech na sila ngayon sir eh. Lalo na sir, pa rin po ako. So message nyo lang po ako for any inquiries sa mga insurance, sa personal accident, kung nandun man kayo sa ibang bansa, motor sa mga sasakyan yung bago or renewal na namamahalan kayo, sa mga fires sa bahay nyo, message nyo lang po ako, Marvelinahi po sa messenger. At saka abangan nyo dito sa interview natin, doon sa video ito, magpa-plus yung number, cellphone number, para sa mga inquiries. And then, kayo ay lilipat. Lilipat kami, sir. Mas maganda, mas bago, malaki, mas presentable office. Dito rin sa Lumang Bayan. Yes. Abangan po ninyo at ibabahagi po namin sa inyo yung pong opisina. Thank you, thank you. Ayan, dumako na tayo sa ating balitang kongreso. Atid sa atin ng tanggapan ni Representative Arnan C. Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro. Bilang Assistant Majority Floor Leader, ginampanan ni Congressman Arnan C. Panaligan ang kanyang tungkulin sa plenary session ng Kamara hanggang matapos ang session nung isang araw, Miyerkules. Anong araw yon? Sa nasabing sesyon na ipasa ng Kamara ang mga mahalagang national at local bills. Kasama ang team ng Assistant Majority Leaders na sina Representative Munir Arbison ng Sulu, Representative Larny Lavin Roque ng Bukidnon, Representative Victoria J. Yu ng Zamboanga del Sur, Representative Jaime Cuangco ng Tarlac at Representative Crispin Remulla ng Cavite. Naglungsad kamakailan ang AKAP, ang programa ng national government sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development. Ang naturang first batch ng AKAP beneficiaries ay mula sa bayan ng Baco, San Teodoro at Puerto Galera. Dumalo sa program launching si Congressman Arnan C. Panaligan, board members Bong Brocal, Josie Neria at Ronald Liachon. Kasama rin si Baco Mayor Alan Roldan
Teodoro Mayor Salvador P. at DSWD Assistant Regional Director Shirley Tapia. Binabati natin, congratulations sa ating kababayan from Calapan City who graduated nung 18 nung Sabado from the Philippine Military Academy. Sigurado ito magiging mataas ang posisyon nito sa susunod o sa hinaharap. Si Cadet First Class Ian Christopher Ilagan de Leon. Siya po ay taga Balite, Barangay Balite, Calapan City at nakomisyon sa Armed Forces of the Philippines. Siya ngayon po ay may ranggong Second Lieutenant at mapapasabak siya sa Philippine Army. Yan ho ay pag kayo ay graduate sa PMA, mamimili po kayo ng mga branch of services dyan tulad ng Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army. Yan yung pagpipilian mo. At automatic, pag ikaw ay pumasok sa serbisyo, ikaw ay automatic Second Lieutenant. Kaya itong si Cadet First Class Ian Christopher Ilagan de Leon, ay pagka-graduate niyan, siya ngayon tatawaging Second Lieutenant Ian Christopher Ilagan de Leon. Congratulations from Barangay Balite, Calapan City. Ipinaabot ni Congressman Arnan C. Panaligan ang pagbati. We are proud of you. Congratulations, Cadet First Class Ian Christopher Ilagan de Leon. Kamakailan lamang ay dinalaw ng ating mga kababayan mula sa San Teodoro si Congressman Arnan C. Panaligan. Pinuntahan siya sa Kongreso ni Vice Mayor Newton Moreno ng bayan ng San Teodoro, kasama ang ilang mga municipal councilors na si Primitivo Atayde Jr., Kim Daniel Aspecto at Christopher Bason. Alam naman natin ito San Teodoro ay sakop ng 1st District, Congressional District, 1st Congressional District ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Nagkaroon naman ng joint meeting ang komite sa National Defense and Committee on West Philippine Sea ng House of Representatives bago mag-adjourn o bago matapos ang sesyon ng Kongreso. Nagsagawa ang Committee on National Defense at Committee on West Philippine Sea ng pagdinig tungkol sa mga issue na may kaugnayan sa mga karagatan sa West Philippine Sea na sakop ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Napagalaman na sa hearing na dinaluhan ng mga opisyalis mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Department of Foreign Affairs, Department of Justice at National Security Council na dapat gawin ang lahat na nararapat upang maprotektahan ang ating legal na karapatan sa karagatan sa ating Exclusive Economic Zone na kinikilala sa ilalim ng United Nations Convention on Law of the Sea. Ang ating pong Representative Arnan C. Panaligan ay kasapi ng Committee on National Defense at Committee ng West Philippine Sea. Meron naman tayong public service. Ito pong PSA Oriental Mindoro ay nangangailangan ng 154 na team supervisors, at 1,000 enumerators. Kayo po ay magkakaroon ng survey ang PSA Mindoro, kaya kailangan po itong mahigit 1,000 trabaho po ito, opening job. Para po sa team supervisor, kailangan po ay college graduate o kailangan ay at least second year college, at least high school graduate at 18 years old above. Yan. Merong experience sa previous census survey. Ganun din at merong supervisory experience sa census.
physically fit at kailangan pagbabae dapat hindi nagdadalang tao. Marunong din gumamit ng mga Android devices with ability to deal with public tactfully. Ibig sabihin, meron kang mahusay na pakikipag-usap sa iyong mga, siyempre, meron yan survey. May interview yan. At willing kang ma-assign sa barangay sa 14 na munisipyo at isang siyudad. Ito pa, willing to work during weekends, Sabado at Linggo, holidays, at paminsan-minsan, kung kinakailangan, ay lampas ng alas 5 ng hapon ay aabutin ka kasi malayo yung pinuntahan nyo. Hindi ka dapat nagtatrabaho o ikaw ay walang kontrata sa anumang ahensya ng gobyerno at hindi ka rin elected official, hindi ka barangay councilor, hindi ka barangay captain, or even sa LGU o sa munisipyo. Yung mga nabanggit yung kwalifikasyon ay katulad din ng kwalifikasyon ng enumerators. Kaya po samantalahin natin itong mga job vacancies na ito sa Philippine Statistics Authority. I-address nyo lang po yung inyong liham kay Donna Marie D. Mobe. Ulitin ko po, Donna Marie D. Mobe, Supervising Statistical Specialist, Officer in Charge, Philippine Statistics Authority, Provincial Statistical Office, Oriental Mindoro, 2nd floor, New City Central, Calapan, J.P. Rizal Street, Barangay Camilmil, Calapan City. Kailangan po ay notarize yung inyong PDS o yung personal data sheet na mayroong recent ID picture taken within 5 months bago nyo i-submit. Huwag ho yung luma na baka yan graduate pa kayo nung kopong-kopong. Work experience, kung meron po, photocopy ng transcript of records, TOR o diploma. Magsisimula po ang pagtanggap ng aplikasyon 20 ng Mayo hanggang 3 ng Hunyo. May nagtatanong sa ating kanina, paano po kung kami napakalayo? Ito po, pwede po kayong pumunta sa mga mayor's office ng inyong bayan, sa Puerto Galera. Pwede rin yung puntahan ang Municipal Planning and Development Office sa San Teodoro, sa Baco. Pagdating naman sa Calapan City, pwede po dyan sa inyong Human Resource Management Office o HRM puntahan nyo dyan. O pwede kayong mag-email sa Calapan City sa CBMS o small letters po lahat cbms.cgc@gmail.com. Pagdating naman sa Nauhan, pwede po kayong mag-email sa maliliit na letra po, hrmu nauhan1@gm.com. At pwede rin po sa kanilang HR office sa Nauhan. Ganun din po sa Victoria. Pwede po ninyong i-email din sa address na melo_tolentino27@yahoo.com. Sa Socorro, pwede po sa HR office nila kung walk-in applicants po kayo. Sa Pola, ganun din, HR office. Sa Pinamalayan po ay sa kanilang Municipal Planning and Development Office. Pwede po kayo mag-submit doon. Sa Gloria, ganun din, HR office. Bansud, Peso office. Sa Bungabon, sa Rojas, and Mansalay, sa kanila pong mga SR office. Ayun, pwede naman pala. Ganun din sa Bulalakaw. Ayan. Kapag ang inyong aplikasyon po ay hindi kompleto, ay hindi po tatanggapin. Kaya wag na muna kayong pumunta hanggang hindi kompleto. Notarize PDS o yung personal data sheet. May nabibili po niyan, may na-upload po niyan sa ating internet. Of course, dapat ang inyong litrato ay recent o yung bago. Hindi ho pwede yung kuha sa cellphone, ha? O, kailangan may attachment kang transcript of record, TOR o diploma. Kung ano man ang inyong mga credentials, pwede po ninyong i-attach doon sa PDS. Kailangan lang notaryado.
hindi po tatanggapin kapag hindi kumpleto ang mga dokumento. Okay, yan po ang ating public service. Buhat sa Philippine Statistics Authority. Magbabalik po muli tayo sa ating programang Ulat sa Bayan. Makaraan pa rin ang ilang mga paalala mula sa Pilipinas. Para sa mamamayan ng Victoria, Oriental, Mindoro at karatig lugar nito, mayroon ng LTO Extension One-Stop Shop Office na matatagpuan sa 88 Hotel and Sente Poblacion 3, Victoria, Oriental, Mindoro. Para sa mga detalye, ating pakinggan si Richard Valencia Insyong, Owner Manager ng The Millionaire's Mind Corporation. Magandang umaga po. Maraming po salamat sa pagbibigay ng araw na magbigyan po ng mensahe at may pabati, maihatid po ang serbisyong meron po ang The Millionaire's Mind Corporation, na ito nga po yung aming bagong venture, ang pagbibigay po ng space at pagbibigay po ng lugar sa Land Transportation Office para matulungan po ang mga taga Victoria. Tama po yun, at malaki pong investment po ito na alam po namin napakatagal din po ng return of investment. Para sa isang negosyante ay hindi po siya papasukin agad-agad dahil medyo malaki pong kapital. Pero sa amin po kasing pamilya na nais po namin lagi makatulong sa kapakanan na nakakarami. So nag-take po kami ng risk para maitayo po itong Land Transportation Office, Extension Office po sa bayan ng Victoria. Top siya po ito, The Millionaire's Mind Corporation. So meron po kaming emission na tumitingin po sa usok ng mga sasakyan para hindi po siya ma-pollute ang ating environment. Meron din po kaming medical, meron din po kaming mga insurance, so meron din po kaming driving school. Hindi na po lalayo ang ating mga kababayan sa parte po ng Nauhan, Victoria, ganoon din po sa bahagi po ng Socorro. Ito po ay magiging malaking katulungan po sa bayan ng Victoria. Kami po kasi, palibasa ako po isang kontraktor, napakarami ko pong sasakyan ginagamit, mga truck. Yung pong aking mga driver, mga nagmamaneho po ng mga sasakyan ko, nahihirapan po silang pumunta ng Pinamalayan, pumunta ng Calapan, mag-e-exam po, minsan hindi makapasa, babalik na naman. So napakalaki pong abala sa oras, at saka po yung gastos nila na pabalik-balik po sa malayo pong lugar. So napag-usapan po namin ng aking pamilya na ang aming Victoria po ay pasok sa tinatawag na GAOR ng Land Transportation Office para magkameron po ng isa pang extension office ng LTO. So pinag-usapan po namin ito at binuo para din po sa mga taga Victoria. Si Mr. Richard Valencia Insyong po, para po sa kaalaman ng lahat, ay isa pong kwentong rags to riches po na story. Kung pang maalaala mo kaya, talagang tayo po ay nagmula po sa sobrang hirap po ng buhay. Ako po ay, kahit nung high school po ako, ay para po ako may pambaon sa eskwela. Ako po ay pumipidal po ng tri-bike, namamasada po ako. Sabado, linggo, minsan po pati madaling araw, pumapadyak po ako para may bahaw po ako at may pang-matrikula sa eskwelahan. So ganyan po kahirap ang naging pagdaan akong klase ng buhay. Kaya po kami ay nagsikap dahil napakahirap po na maging mahirap. So nangarap po tayo na marating po kung anong meron po tayo. Ako ay member po ng isang kapatiran, fraternity po na Freemasonry sa Calapan po, sa Tamaraw Lodge number 65 na very proud po ako. Ako din po ay presidente ng una po, ang aming po samahan ay ST3R, yung San Teodoro Ridge and River, na tumutulong po kami sa pagtatanim po sa mga kabundukan. Wala po sweldo ito. Ngayon po, presidente po ako ng Mindoro Native Trees. So nagtatanim pa rin po kami sa mga kabundukan na nakakalbo po sa mga pagkakainin, mga illegal logging. So kami po ay merong ibinabalik naman sa environment naman po. Hindi lamang po yung kasi ang contractor po may mga pagkakataon na nagpuputol po kami ng mga kahoy na sagabal sa kalsada. So in return naman po, ako po ay nagpresidente sa Mindoro Native Trees para maibalik naman po sa ating environment ang ginagawa po ng mga katulad namin contractor. Nagtayo din po kami ng foundation na may mga pinag-aaral po kami, mga scholar po kami. Tumutulong po kami sa Home for the Aged. Actually po yung aming po mga scholar, may napagtapos na po kami ng kolehiyo na ginagawa po namin ito halos sa 11 years na po ay government agency po yan. Ano po, hindi po namin pag-aarian. So
ito po ay nakakabuti po sa ating mga law-abiding citizens, sa mga sumusunod po sa batas ng ating gobyerno dahil malapit po ang LTO, matutuwa sila. Doon naman po sa mga hindi po, sa mga unlawful natin, sa mga hindi sumusunod sa ating mga batas trapiko na hindi kumukuha po ng lisensya, ng rehistro, eh magiging malaki pong problema sa kanila ito kasi magkakameron po tayo ng mga hulihan po sa Victorias, sa Nauhan, sa Socorro. So dapat po mag-comply po sila para maramdaman din po naman ng gobyerno yung ating pagtulong, pagbabayad po nila ng buwis. Kasi po, pag nagkumuha po tayo ng mga lisensya, ng mga rehistro tayo sa sasakyan, diretso po ang kanilang bayad sa DPWH na kung saan ang ating mga sasakyan na dumadaan sa kalsada na sementado ay atin naman po napapakinabangan. So sana po ay sumunod po tayo sa batas po ng ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Si Richard Valencia Insyong, isang negosyante, maka-Diyos, makatao, makakalikasan. Ayan, thank you very much, Sir Richard Valencia Insyong. Kaibigan natin yan from Victoria. Muli kaming bumabati na magandang hapon sa ating 1st District Congressman Arnan C. Panalingan, sa kanyang patuloy na paglilingkod sa ating bayan. Ito po inyong lingkod, Joey Atuel, nagpapaalam. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay ng programang Ulat sa Bayan dito pa rin sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan, sa tao. Bye-bye! Luzon, Visayas at Mindanao, MIB4 na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.